morning. Sino absent? Sino absent ngayon? Si... Wala. Yung na, nagparabis, no? Parabis. Tapos naman, di mayroon tayong isa. So, babatiin muna pala natin yung mga viewer, subscriber natin, hindi lang sa Facebook, follower, at saka sa YouTube. Good morning sa inyong lahat, no? Bakit Tagalog kaya? Mas, ano bang pangalan mo? Muswa, bakit Tagalog tayo? Sometimes English. Para maintindihan ng mga viewers natin kung anong sinasabi natin. Oh, very good. Minsan nag-i-English tayo. Bakit kaya? Siya, babatiin pa natin Luzon, Visayas, Mindanao sa ating viewer, subscriber, baser, hater, at saka mga nagko-comment, no? Bakit yung isang interview pala natin na umabot na ng 66,000 views. Na bakit daw English Filipino naman? Boss, para sa kaalaman ninyo, sa mga viewers natin, no? Viewers, subscriber, itong training natin is for international, pang barko seaman. Okay? English ang international language. So, kailangan mag-practice kayo ng English. Bakit kaya, Jonas? Para maintindihan ng bawat isa sa atin, sir. Kasi parinir yung parinir yung kasama mo bakit magtagalog ka, bakit magbisaya ka? Parinir yan. So yan boss, ang natin, training natin dito sa interview, initial interview, English or Tagalog. Pero karamihan English kasi may sa Manila naman ng mga agency para pala sa kalaman ng iba. Ako po ay 17 years sa inyo, para kalaman ninyo ng mga nag-comment. 17 years sa barko. The first welder na binigyan ng award sa Malacanang, kaya hindi basta-basta itong trainer ninyo dito. Okay? 17 years, no? Kaya English ang na yan, kasi experience ko 81 na crew, sistership dito. Ako lang mag-isa Pilipino, or dalawa kami, yung isang doktor pala na nasa UK na rin Pilipino, pero he is a doctor, nasa UK base. Shout out pala, Dr. Francisco, no? Doc, long time no see, long time no heard, no? So kaya English speaking tayo. English ang interview, kahit binugang yung English natin, at least masanay kayo. Or Tagalog, no? Pero karamihan talaga sa interview, English speaking. Kahit sa mga manning agency. Kasi ang nyo doon kasamahan mga puti, no? Mga for official, mga yung 4 na big 4, nga, mga puti. Minsan, okay lang, pag full crew kayo. Pag full crew naman kayo, Tagalog lahat ang lingwahe ninyo. Unless kung kayo lang nandyan, dalawa sa kamarote, puro Bisaya, pwede kayo mag-Bisaya. No? Kaya shout out sa ating mga nagko-comment na stricto yung ang English interview. Part sa para masanay kayo ng interview. Kasi yung interview na experience ko is diyan doon yung pinag-interview ko initial sa inyo. Marami pa yan. Marami pa yan. Related sa trabaho ninyo, pero English ang mga katanungan. No? English ang katanungan. Bakit kailangan ang pinaka-importante ang interview? Kasi sa communication, isa sa pinaka-importante, hindi kayo basta-basta makapag-abroad kung mahina yung communication ninyo. Bulyaso ang abutin. Kaya yung communication, very important yan. English, Tagalog yan. Pag ikaw lang isa Pilipino, kagaya sa natin, yung product natin na si Pinos, isa lang siyang Pilipino. Ukrainian lahat ng mga kasamahan niya. So anong lengguwahe gagamitin yan? Boss, para sa inyo, yung nagko-comment na bakit English. Isang crew lang, Pilipino. Andaris, puti lahat. Ukrainian. So, anong gagawin mong salita dyan? Anong gamitin mong lengguwahe? English. Kaya English, para sa kalaman ninyo, yung mga nagko-comment, English International Language. Kayo, kung dito lang kayo sa Pilipinas, bugo kayo sa English, huwag kayong makialam sa English. English ang international. Kaya kahit 13 lang yung English ninyo, obligado kayong magsalita. Hindi pwede na na salita ka ng English. A part of your training, gentlemen, na marunong kayong to communicate English because mostly of your superior
officers on board is foreigner. And then sometimes there is also a Filipino English speaking din. Bakit? Kasi minsan may mga piloto, may mga ano yan, nagsasalita ng ano yan, communication English yan. Lalo na during maneuvering sa barko. English speaking yan kasi yung pilot na on board is hindi, ano yan, foreigner yan. Kaya ganyan ang ating training dito. Hindi lang skills. Ano natin dito? Tuturuan ko kayo kung paano kayo mag-communicate kahit baluktot yung English natin. At least makapag-deliver kayo. Marunong ka nga mag-English, hindi ka naman makapag-deliver ng makapagsalita ng English. Eh wala din, useless. Diba? Kahit ilan lang yung English natin, ang mahalaga marunong tayo ano na yan, tawag dito, salita, paliwanag. No? So this morning, mayroon tayong bago from Bukidnon. He is traveling for almost 250 kilometers, 300 kilometers siguro. No? So 50 kilometers. Ano lang siya, nagmumotor. He is also a welder before, no? So nagpunta sa training center natin para nagbakasakali na magiging seaman din. So this morning, pakilala natin siya, no? So, please welcome, sir. No? Magpakan mo natin. Ito siguro, at least makikita na shout out kay Mrs. din. Pala si Jeffrey James Delio from Maramag, Bukidnon. For short, JP. Sa ako ka-trabador sa Pangilbi. 3 years ko dito. Dayon, napan ko sa mga kapitan ko nga mag-training ka diri sa Good Choice para lang ma-enhance na ako akong skill ba nga mas better pa dyan nga nainalit sa usaka about sa seaman, about sa fitting, sa kanan po na skill na ina-offer nila. Salamat. Thank you. Welcome, Jeffrey. Jeffrey Telio from Maramag, Bukidnon. Shout out, Maramag, Bukidnon, province. Ano na to siya dito, pangalawa na training natin ng Bukidnon, ay pangatlo pala. Yung last week, mayroon tayong nagtitraining ng third engineer, Valencia, Bukidnon. Maramag din yun. Maramag, Valencia. Nagagas welding siya. Ito, no? Okay. So, yun ang ano natin. Anywhere naman, good morning, Ma'am Nia. Anywhere naman, welcome kayo dito. No? So, naisip ko nga kagabi na baka ituloy-tuloy ko pa yung ano natin, yung training rate natin, training payment. Kasi, kung medyo taasan ko ng kunti, wala ako, kunti lang yung matulungan ko. At least kung mura, marami akong mapasampa na barko. Para pala sa kaalaman ng iba, onboard natin na Peter, last year lang tayo nag-umpisa is 53. 53 na Peter onboard, tapos 11, tatlong Australia, 2 New Zealand, 1 US, 1 UK, 2 Japan at 3 Japan at saka 1 Middle East. So yun yung sa land base natin. Pero yung sa Peter natin na bundle, 53 na yung ano natin on board, no? Mayroon pang isang nag-Inter Island. Shout out dyan si Arnel Iskusura, Inter Island. Gusto rin niya na kung sinong gusto mag-Inter Island, walang papalit sa kanya, kaya na-extend yung niya, kontrata. Boss Arnel, tiyaga mo na dyan. Nag-Inter Island eh. No? Pero siyempre, Inter Island ka pa ba, David? 58 na yung palitan dollar, doon ako dito sa Mayroon pala nagko-comment na mahirap daw makasampa. Boss, prove na. Prove na itong natin. Siguro, hindi naman sa pagmayabang. Ito pa lang yung training center sa Peter na pinakamaraming napasampa within 1 year. Tayo pa lang sa Good Choice. Palakpakan natin. Tapos, dito yung dalawang natin. Alalay trainer, 2. Si Boss GC at saka si Sir Fred. Mga bigating mga veteranong welder, no? Pagkakatin. Tapos yung masinis naman natin, veterano ring masinis na natin, trainer. Kaso nagka-injured yan, sakit si engineer, no? Ako naman pwede ako magturo pero mahirap lang pag ganun-ganun ako para akong Di na ako na makakita ng chicks niya, pare. Shout out pala si Makinista at saka Ma'am Chiri dyan sa Australia. Salute tayo sa mga babae na nagpursigido, no? Biruin mo, mga babae nga sila, lalo na yung sa barko, hirap ng buhay sa barko, trabaho. Pero babae, pero kaya nila, kayo pa kaya? Di ba?
O sa Australia kay Ma'am Ma'am Chiri, no? Shout out Ma'am Chiri. Shout out din sa mga may-ari ng agency sa Plugline Placement Agency, Ma'am Pili Lacorte. Gusto niyo mag-apply ng IPCAW, GMAW IPCAW or GTAW Welder Fabricator, contact niyo si Plugline Placement Agency sa Australia base yan, no? Australia base. Shout out pala sa ating mga welder ng Japan at saka sa IPCAWer ng Cebu Shipyard. Ang Shipyard. Welder sa Middle East. Sino ba yung Middle East galing? Wala na si sino ba yung Middle East natin? Ay yung isa. Si Lloyd. Mayroon pang doon nga nahirapan si English kay Rolly in interview. At least nakinabangan ni Rolly. Ngayon naging seaman na si Rolly. Diba? Kayo rin, this year dapat sampa kayo lahat. Maliban tong dalawang mga Sigit tong agency ni Rolly. Sigit. Ayos yan. O shout out pala, babatiin natin yung mga agency na nagtanggap sa aking mga product ng Good Choice, mga aspirant fitter. May salute sa inyo sa lahat ng mga manning agency na binigyan yung chance yung yung mga graduate ko. Kasi lahat ng mga fitter o seaman, nag-umpisa yan sa walang experience. Di ba? Eh ngayon, kung hindi kayo bigyan ng natin yung mga agency, kung hindi kayo bibigyan ng chance, makasampa ng barko, maubos na yung mga fitter, tatanda na, walang papalit. Kayo ang papalit. Diba? Mga young generation na fitter. Kasi yung edad ng mga 55 na mga fitter, wala na yan. Maximum 60. 60, mahirap na yan, magbuhat ka ng balde. Ha? Tandaan nyo, sa pag-akyat kayo ng barko, hagdanan, isang balde, isang timba na may mga tools, isang kamay naman sa hand railing. Ha? Hindi yung dalawang kamay ang ibuhat nyo, kailangan maghawak kayo sa railings. Isang kamay sa pamilya, isang kamay sa trabaho. Kuha ninyo. Bakit kaya? Kasi ang barko pa tagilid-tagilid dyan. Pag dalawang kamay yung mo, malalaglag ka ngayon. Diba? Malaglag ka. So pag nalaglag ka, injury ka ngayon. Problema sa company, bayaran ka. Problema naman sa pamilya mo dahil umuwi ka, hindi tapos ang kontrata. So wala kang income. Diba? Gutom. Pag nandoon na naman kayo sa trabaho ninyo, kailangan anong gagawin? Love your job. Mahal mo yung family mo. Si Junjun, mahal yung family niya. Mahalin din yung trabaho. Ha? Hindi pwede yung mahalon mo yung family mo, tapos mahalin mo yung family mo, tapos trabaho mo, hindi mo minahal. Di ipakain sa family mo. Wala. Maswerte tayo kung nabigyan tayo ng trabaho, gaano man kalaki yung sahod o gaano man kaliit, at least may trabaho na binigay si Lord sa atin. Ha? Kasi hindi lahat ng tao may trabaho, di ba? Swerte tayo pag may trabaho. Ika nga, ingatan natin tayo pag nasa barko natin. Itong paalala ko sa inyo. No? Ingatan natin ang trabaho natin sa barko dahil hindi lahat ng tao na nangangarap magsiman, hindi nakasampa yung iba. Ngayon, gaano man kahirap yung trabaho doon sa barko, ingatan natin, pasalamat tayo. Kayang-kaya ninyo yan. Sisiw lang yan. Ang importante lang is, mayroon kayong focus sa trabaho. Focus. Oh, ito ano pangalan mo? Seryo? Seryo, ilang years from now, magiging successful na rin na seaman. Mayroon nga tinatawag na success daw is, hard work, no? Hard work mo, patient mo, ano pa? Disiplina. Saka kailangan mayroon kayong yung consistent. Yung maintain mo yung mo. Hindi yung habang tumatagal kayo sa barko, tinatamad ba? Habang tumatagal kayo sa barko, tandaan ninyo, lalong gumaganda yung performance ninyo. Huwag kayo kagaya sa ibang mga seaman, hindi naman lahat, shout out pala sa mga seaman sa buong mundo, mga Pilipino. Habang tumatagal sa barko, tinatamad, nanghihina. Kayo, baliktarin ninyo. 10 months yung contract natin. One contract, 10 months. Okay.
1 to 3 months, ito yung provisionary na ano ninyo. Provisionary ba? Bigyan ka ng probi kung pabasar ka o hindi. Ha? 1 to 3 months, probi yan. So, 3 to 6 months, another na naman yan na pag umabot ka na dito sa 3 to 6 months, ibig sabihin, okay na yan pare. 6 to 10 months, okay ka dito. Tapos pagdating ng 7 months, dito, ano na, 70 na yung ano mo. 70 na yung attitude mo. Hindi ka na, paligoy-ligoy ka na sa barko, ano doon sa engine room. Pa-pleasing-pleasing ka na lang. Ano kaya ang ano? Dito, very good ka. Ha? Good. Dito, ika nga, medyo good ka dito pa rin. Pero pag dito, sa papinis contract ka na. Karamihan yan, nadadali dito sa, ano, last 2 months. So, shout out sa mga, ano natin, mga sima natin na, bakit kaya? Ha? Excited? Oo. Ano, sa'yo, Joshua, Junjun. Kapoy na. Kapoy. Sa'yo, seryo. Sanay na sir sa ano. Sanay sa kasama. Sanay. Juan, siya pangalan mo ba? Adam sir. Adams. Bakit kaya dito sa pinakahuling dito nasisira? Ha? Lumaki na yung ulo. Very good. Tama ba, ano? David? Tama sir. Kasi ang isip niya, ayos na siya dito. Ngayon, dito, sigurado sabi niya, ayos na rin ako. Ngayon, utusan ka. Wala na, dami pang reklamo. Tapos, ma-pleasing-pleasing. Wala na sa safety yung trabaho, wala na sa ayos. Naghagis na lang yung mga ano doon, tolls. So, wala. Diba? Tingnan niyo ang mga namasukan dito sa atin, ha? 1 to 2 years. Okay, ayos yan. Happy yan, pare. Happy. Pag 2 to 5 years, ha? Ano nang nangyari dito? Ha? Malaki na yung mata, tapos nakasimangot na. 5 to 10 years. Ano nangyari dito? Sobrang laki na ng mata. Ha? Tapos, laki na ng simangot, mayroon pang sungay. Totoo hindi? Bibihira lang. Bibihira lang. Sa 20 na tao, umabot sa isang 10 years, na yung attitude niya, ganun pa rin, hindi nagbago. Lalo pang umano. Lalo pang gumaganda yung performance. Yan ang tao na dapat talagang aasinso sa buhay yan. Pero pag dito pa lang, 1 to 2 years pa lang, 1 year pa lang, wala na. May sungay na kaagad. 100% yan. Aabutan ng pagtanda yan. Walang mangyari dyan. Bakit? Proven na yan sa aking mga kasamahan dati. Dito. Hindi basta-basta mo mautusan. Ganun din sa barko. 10 months contract. Obserbaran ninyo, may experience ninyo yan. First 3 months, ayos. Pag 4 months na, wala na sa ayos. Wala na. Hindi na ililigpit yung mga kalat yan. Wala. Kayo, ha? Ang may bibigay kong idea o yung sharing ng pagtatrabaho sa barko. Habang tumatagal, lalong nagsisipag kayo sa barko. Habang tumatagal, lalo kayong bumibilis, lalong gumagana yung katawan ninyo. Bakit kaya, sir, bakit kaya? Habang tumatagal, gumagana yung katawan, lumalakas yung katawan. Kabisado na sir eh. Ha? Kabisado na. Ikaw kaya naka 3 years ka sa company mo, di ba? Habang tumatagal, lalong gumaganda yung mo, performance. Siguro, sir, sa sa confident mo sa trabaho kasi paulit-ulit lang eh. Oh, Tapos, pangalawa, alam mo na yung galawan sa loob. Tapos, ibig sabihin, pangatlo, parang ganado ka kasi nakapundar ka na eh. yes! So, nakapundar ka Ika na. nga, lumaki yung sahod mo. Kaya, sahod. Increasean ka, di ba? Increasean. Tama ba, boss? Kasi si boss naman, galing siya ng Japan.
6 years, no? 7 years siya sa Japan. No? So siya, pag 7 years, ibig sabihin, pag 7 years ka na sa ibang bansa, ibig sabihin, hindi na yung performance mo, lalo na pag isang company lang yon. Pag isang company lang, diyan mo makikita yung performance sa isang tao at sa kanyang loyalty. So hindi ka aabot ng 7 years sa isang company kung yung performance mo papatay-patay. Pag sa barko naman, 9 months na kayo, 10 months ang kontrata, bakit ganado ka David, boss, David, bakit kaya? Shout out pala sa kuya mo, si first engineer. Siyempre sir, pauwi na. Tapos makasama mo na yung mga mahal mo sa buhay. Ganado. Oo. Kasi nagtatrabaho ka naman para naman sa kanila eh. Very good. Jonas, bakit kaya? Habang na 9 months ka na ngayon sa barko, bakit kaya ganado ka nang magtatrabaho? Halong gumana ka. Ganado sir, kasi sa pagtatrabaho mo sir, makita mo yung naipundar mo, tapos yung dedication mo sir, sa pagtatrabaho mo. Okay, very good. So, palakpakan natin lahat. Okay. Sa akin naman kasi, 9 months na ako. So, pagtingin ko sa wallet ko, ang daming dollar, pare. Daming dollar. Gabi-gabi iiyapin mo yan, dollar mo. Baka nadalihan ng Brazilian yan. Kaya ganado ka palagi kasi paldo-paldo na yung wallet mo. Di ba? Ikumpara mo sa nagtatrabaho ka pa dito sa lupa, ang liit ng sahod. Ngayon, nakalipat ka ng panibago mong journey mo, isang Peter, isang seaman ka sa barko, tiba ka sa sahod. So, ganado ka palagi. Diba? Kahit gaano man kapagod yung katawan mo, titingnan mo yung wallet mo, daming laman, tapos mayroon ka pang drawing na magandang bahay, na plano mo na bahay, mayroon pang naka-parking dito na Navara o ano yan dyan, Raptor. Di ganado ka, di ba? Baka sabihin mo pa kay Chief Engineer, First Engineer, Chief, extend mo na ako. Habang tumatagal kayo, tandaan nyo, habang tumatagal, dapat lalo kayong ganado sa trabaho. Yan ang sikreto ko sa aking pagpanarmaho for 17 years. Dito sa lupa naman 7 years. Simula sa helper hanggang nagiging welder mechanic ako. Ganon din ang performance ko. Kahit walang nagbantay dyan sa akin na walang sa akin, supervise, trabaho pa rin ako. Iniisip ko yung sarili kong company yung pinapasukan ko. Kaya ganado ako palagi, pare. Ganon din kayo dapat. Kahit wala kayong amo dyan, kayo lang mag-isa dyan, trabaho pa rin. Dahil darating yung time, ikaw na sarili mong company yung pinapasukan mo. Yan ang sikreto. Pero masaklap, tayong mga Pilipino, bigyan mo ng malaking sahod, reklamo pa rin yan, pare. Bigyan mo pa ng libre kain yan, reklamo pa rin yan. Yan ang dyan. Karamihan yan. Kita mo ngayon, hingi nga ng 4 piece ngayon. Tupad yung mga natin yan, yung mga bigay-bigay tulong. Pagkatapos reklamo naman, kailan kaya na naman ang hingi ang sunod na 4 piece at saka natin ito tulong na mga matupad. Shout out pala sa ating government. Mali yan ang sistema. Huwag mong bigyan ng isang pamilya ng isda. Bigyan mo ng tansi at saka hook. Turuan mo mga will. Ganon din, turuan mo itong walang trabaho, turuan mo ng skills para magkaroon ng trabaho. Ito ang pinakatama para lifetime na niyang pangkabuhayan. Ito, lifetime na ninyo itong pangkabuhayan. Bigyan mo na ngayon ng 5 mil. Bukas, wala na yan. Burot na yan, ubos na yan. Trainingin mo siya, magtayo ng factory, magandang mga refinery. Bigyan mo ng trabaho yan. Lifetime na niya na habang buhay niya pangkabuhayan yan. O, dito na si natin, Davao Boys. Ano ka na? Pabaksin na? O, ayos na? Okay. So, yan ang pinaka-importante. Pag tayo na masukan, ang sikreto habang tumatagal kayo sa company, tumatagal kayo sa barko, lalo kayong magsisikap, lalo kayong magsisafety, mag-iingat. Ingat kasi sa sunod na barko mo, tinatarget mo na yung $3,000 or $4,000 per month. Eh ngayon, di ka nag-iingat. O di, disgrasya. Paano ka pa magkasampa?
injured ka na. PWD ka agad. Eh buti kung PWD, eh kung dito ka mapunta, ha? Maraming seaman dyan. Nalaglag sa budiga, nalaglag sa dagat, na-aksidente, nahulog sa engine room, pumasok sa tangke, na walang gas free, patay kaagad. Kaya, presence of mind, pag mayroon kayong trabaho na hindi nyo maintindihan, 24 hours yung cellphone ko, ano yan? Pwede nyo akong i-message. Delikado na trabaho. Sir, paano kaya ito yayariin? Delikado man. Message a friend. Diba? Kasi ito kami dalawa ni Sir Fred, si Boss GC, veterano. 17 years yung experience ko, tanker lahat. Ilan yung tanker ko? Nakalimang tanker ako. Offshore, pinaka-strictong kumpanya sa buong mundo, yan. Sa safety. Kaya boss, yung mga nag-shout out, yung mga dyan, hindi basta-basta tong trainer ninyo dito. Saka hindi kayo magiging trainer ko. Wala kayong? Hindi kayo TM holder, hindi kayo NTTC holder. Okay? Kaya advantage yung mag-training dito dahil 17 years, 24 years experience plus mayroon pa tayo TM holder. Lahat yan, ituturo sa inyo yan. Hindi ako magdamot. Kasi pag kayo magdamot sa kaalaman ninyo, pagdamutan din kayo ni Lord ng grasya, biyaya. Diba? O shout out pala dyan kay si Makinista. Huwag kang magdamot ma'am. Kaya magpa-ano ka na dyan, magparamdam ka na sa mga family mo. Ipa-training mo na sila dito. Ha? Pero baka mayroon tayong yung tayo si Maghari, no? Taga Maynila. Si ma'am, baka gusto siya mag-training. Bigyan kita ma'am ng 50% discount. Kanina 30%. Ngayon 50%. Ikaw yung kaunang-unahang Peter na babae na mag-training dito sa atin. Yung mga girlfriend ninyo, pwede nyo i-training ng Peter. Ha? Kita nyo yung mga magagandang babae. Sa atin dati, Sir Fred, yung mga babae, mga foreigner lang, no? Mga kaditi. Ngayon, may mga Pilipina na. Ito lang, marami ng Pilipina dyan sa Gali. Dati wala. Siguro kung may mga mga Pilipina, ganado siguro ako palagi talagang hinang ko talaga. Ganda siguro ng hinang ko no? Ha? Lasing, sir. Lasing, no? Lasing. Ngayon, hindi na makainom si Brad Pitt. Injured. So yun ang natin, no? Shout out pala sa ating mga viewers. Good morning sa inyong lahat. Gusto nyo magsiman? Pinaka-shortcut, 3 months in training lang. Gusto nyo mag-land base, Australia, Canada, mga ex-abroad, punta na kayo ng Butuan City. So thank you and good morning.